Hindi alam ni Ellen kung saan patitingin. Sa bawat paglingon niya, ay ang maliliwanag na flash ng kamera ang bumubungad sa kanya. Miss Gomez, one more smile please. Dito po. Lumingon nga ang babae at professional na ngumiti sa harap ng kamera. How do you comment that you allegedly slept with the director of your modeling company? Ngumiti lang siya sa tanong ng mga ito, bago kumaway sa mga reporter at paparazzi. Simula noong tumungtong siya sa modeling industry, kung ano-ano ng mga fake news ang lumalabas sa lahat ng social medias. But she definitely know herself more than anything. Kaya naman hanggat hindi niya nasisira ang tiwala niya sa kanyang sarili, hindi siya papaapekto sa mga ito. Miss Gomez, this way po. Sinundan ng dalaga ang itinurong daan ng staff niya. Sa bawat paglalakad, naririnig niyang pagsigaw ng mga paparazzi. Pero imbes na lingunin yun, nagkunwari na lang siyang hindi niya naririnig ang sinisigaw ng mga ito. Nang makapasok siya sa kwarto, inilaan sa kanya ng coordinator ang isang magandang room kung saan doon siya magpapahinga. Hinubad niya agad ang fluffy coat at naupo sa pink swivel chair na nakita niya doon. Heaven. Aniya nang sa wakas mahubad niya na rin ang kanyang 6 inches na heels. Hey girl! Ang nakapikit na mga mata ng dalaga ay hindi niya na iminulat nang marinig niya ang boses ng kanyang manager/BFF. Guess what? You are invited to this prestigious and grad event sa Hotel Montiva. Ngumuso ang dalaga bago tuluyang nagmulat. Kailangan ko ba talagang pumunta? Kasi no, Liza, I'm really exhausted. I really need a big break, as in pahinga. Lumapit naman sa kanyang manager at humarap sa kanyang swivel chair bago umismid. It's a big opportunity, Elaine. Halos lahat ng tycoon at successful model ay a-attend. It's your time to be known, even more. Patuloy lang ang kanyang pagmuso. 2 taon pa lang kasi siya sa industriya, pero umingay na agad ang pangalan niya sa bawat sulok ng mundo. Hindi naman kasi sa nagmamalaki, ngunit ubod siya ng ganda. Mahahaba ang kanyang legs na siyang gustong gusto ng mga kumpanya. May katangkaran siya, maganda ang hubog ng kanyang katawan. Kung tutuusin, parang British ang kanyang itsura. Pero ang kaibahan lang, pure Filipina siya. Kailan ba kasi yan? Tinatamad na tanong niya. Mamayang 9 p.m. Halos manlaki ang mga mata ni Elaine dahil sa sinabi nito. What? 2:00 na kaya? Kailangan ko pa ipaayos ang buhok ko. My nails. Wala akong gown na susuotin. Elaine, relax. You look good. Okay pa ang buhok mo. Your nails are perfect. And besides, you can always call for beautiful gowns. Napabuntong hininga ng malalim ang dalaga habang hinihilot niya ang kanyang sentido to compose herself. Kahit gustuhin niyang magpahinga, alam niyang hindi niya dapat palampasin ang ganitong pagkakataon. Fine. Aniya. Nakataas ang kilay at tila nawawala ng gana. Pero ikaw na bahala sa lahat ng preparations. I can't deal with any more stress. Ang kanya namang manager na si Belle, ngumisi ng malawak, habang hawak ang cellphone at mukhang ready nang tumawag. Of course, I already have a designer in mind. Just sit back and relax. Ako na ang bahala. Napailing na lang si Elaine, habang pinapanood ang mabilis na kilos ni Belle. Habang nagsisimula itong tumawag, minabuti niyang ayusin ang sarili. Tumayo siya at pumunta sa malaking vanity mirror na nasa kabilang gilid ng kwarto. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon, ang perpektong make-up na nakalagay sa kanyang flawless na balat, ang natural na alon ng kanyang buhok na parang inayos ng profesional kanina lang. Ay kaloka, parang ready naman talaga ako.
Bulong niya sa sarili na may halong amusement. Narinig niya ang hiyaw ni Belle sa likod niya. Elaine, I've got it! Gowns will be delivered in an hour, kaya huwag ka na mag-alala. Napabuntong hininga siya at ngumiti ng bahagya. Thanks, Belle. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Belle gave her a mock curtsy. Ngumisi ito ng malawak at ipinakita na natutuwa ito sa nangyayari. You owe me a spa day for this? Promise me. Okay, promise. Mahina siyang natawa habang napapailing na lang. Pero habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, pumasok sa isip niya ang mga taong kanina na mga paparazzi na kung ano-ano ang tinatanong sa kanya. Ang mga chismis at kontrobersyang pilit ikinakabit sa kanyang pangalan. Bahagya siyang tumigil sa pag-aayos at tumingin ulit sa salamin. This time, with a flicker of determination in her eyes. Hindi ako magpapadala sa mga ganon. Aniya sa sarili. She had worked hard to build her career and no amount of gossip was going to tear it down. Napansin naman ni Belle ang pagbabago ng mood niya. Kaya naman naglakad ito palapit sa kanya. Hey, you good? Mukhang may iniisip kang malalim dyan ah. Bahagya siyang napalingon sa kaibigan at matamis na ngumiti. Yeah, I'm fine. Just thinking about how crazy my life has become. I mean, 2 years ago, wala naman nakakilala sa akin eh. Tapos ngayon, lahat ng camera nakatutok sa akin. That's the price of fame, love. Saad sa kanya ng manager. Tinatawag siya nitong love, minsan babe, minsan naman bestie. Ganon talaga silang dalawa. Marahan itong tinapik ang kanyang balikat. But don't forget, you're here because you're talented and hardworking. Huwag mong hayaan na sirain ng kung ano-anong fake news yung foundation na pinaghirapan mo. Tumango siya. Thanks, Belle. I needed that. Matapos yun, tumunog ang kanyang cellphone. Nang kunin niya ito, nakita niya ang notification na galing sa kanyang mga social media accounts. A trending post about her alleged scandal. Napailing na lang siya at nilapag ang cellphone. Hindi ko kayang kontrolin ang sinasabi ng ibang tao. Pero kaya kong kontrolin kung paano ko haharapin lahat ng to. Isang katok naman ang nakapagpatigil sa mga iniisip niya. Miss Gomez, your gowns are here. Anunsyo ng isa sa mga staff member. Napapalakpak naman si Belle dahil sa excitement. Perfect timing! Let's get ready para mag-slay ka tonight. Let's do this. Ani Elaine. Iniwan si Elaine ang kanyang manager nang makarating na sila sa venue. Totoo nga ang sinabi nito na hindi basta-basta mga bisita sa party. Pagkapasok niya pa lang sa lobby ng hotel, enggrande na mga designs. Naglalakihan din ng chandelier na mukhang isineta pa para sa araw na yon. Wow, Miss Gomez, you look stunning. Saad ng isang lalaki. Lumapit din ang isang head-top model at pinuri siya nang makasalubong siya nito. Nakasuot kasi siya ng emerald green gown na expose ang kanyang likod. Thanks so much, Miss Dorza. I'm so glad to see you. Naging abala agad ang gabing yun para kay Elaine. Samot-saring usapan ang napag-uusapan dahil na rin sa kung sino-sino na mga sikat na tao ang nakausap niya. Elaine, over here! Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Nang tignan niya kung saan nagbumula ang boses, nakita niya si Dana na kumakaway mula sa high-top table sa bar, ang kanyang stepsister. Matamis naman ang ngumiti si Elaine bago nagpaalam sa mga kausap at lumapit dito. Dana, you look stunning. Aniya bago mas lumapit pa dito para yakapin to. And you look like a goddess tonight. You're going to have everyone wrap around your finger. Napatawa naman si Elaine at bahagyang namula. Oh, stop it. You're making me blush.
Ngunit sa likod ng ngiting ni Dana, ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng lihim. You deserve the attention. Come on, let me get you a drink. Something to celebrate tonight. Sure, sparkling water would be perfect. Gumalaw ang labi ni Dana, kasunod ng pagtango. Be right back. Mabilis ang kilos ni Dana patungo sa bar. Sa gitna ng ingay at musika, walang nakakakita nang dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na vial mula sa kanyang clutch. Ang malinaw na liquid, mabilis na bumuhos sa baso. Hinalo niya yon sa silver na straw at ngumiti sa sarili. Pagbalik niya kay Elaine, abala na ito sa pakikipag-usap sa ilang kakilala. Perpekto ang tiyempo ni Dana. Inabot niya ang baso sa dalaga at ngumiti. To a perfect evening. Wika nito habang itinaas ang sariling baso. Sumagot naman si Elaine bago uminom. To the best nights. The first sip was refreshing. Ngunit ang pangalawa, may kakaibang mapait na lasa. Kaya naman napakunot ang noon niya, ngunit binaliwala niya ito. At inisip na baka ibang brand lang ng sparkling water ang ginamit. Habang lumilipas sa mga minuto, unti-unting naging mabigat ang pakiramdam ni Elaine. Parang umiikot ang silid, ang ingay tila humihina, at ang kanyang mga iniisip ay nagsimulang magkabuhol-buhol. Pilit niyang binubuksan ang kanyang mga mata, ngunit tila lumalabo ang lahat. Elaine, are you okay? Tanong ni Dana na kunwaring nag-aalala. Parang hindi maganda yung pakiramdam ko. Mahina niyang sabi, na halos hindi na naririnig. Halika, upo ka muna, sasamahan kita. Sabi pa ng kanyang kapatid habang inaalalayan siya. Napapalayo sa mataong bahagi ng venue. Habang naglalakad sila, hindi na mamalaya ng karamihan ang kawalan ng balanse ni Elaine. Ang lahat ng atensyon ng mga tao nasa kanika nilang kasiyahan. Nakarating sila sa tahimik na pasilyo. Binuksan ni Dana ang isang pinto sa kaliwa. Bumungad sa kanila ang isang pribadong silid na halos walang laman, maliban sa isang sofa at mesa. Maingat niya inupo doon si Elaine. There, just rest here for a bit. I'll get someone to check on you. Nang tumalikod ito, saka lang ito nagpakawala ng nakakalokong ngisi. Tignan natin kung di ka pababagsak sa pagkakataong to, Elaine. Habang si Elaine naman nakahandusay sa sofa, ang kanyang paghingay mabagal at hindi na maayos. Pilit niyang sinubukan muling magmulat ng mata, ngunit tila lalong nagiging malabo ang lahat. Naririnig niya pa ang yabag ni Dana habang palayo. Kasunod ng pagkakahampas ng pinto, iniwan na siya ng kanyang kapatid. Ilang minuto ang lumipas at tahimik na ang paligid maliban sa malayong tunog ng musika mula sa party. Samantala, hilong-hilo na si Calix dahil na rin sa dami niyang nainom. Dahil celebration naman ng big success ng other company na pag-aari niya. Naisipan niyang magliwaliw muna. Pasuray-suray siya sa paglalakad patungo sa kanyang hotel room. Habang pilit binabasa ang number sa card key na hawak niya. Si Calix ay isang kilalang personalidad na bahagi rin ng elite society. Bago pa niya maipasok ang card key, bahagya pang nangunot ang noo niya dahil napansin niyang bukas naman pala ang pinto. Nagkibit balikat lang siya at pumasok at doon bumungad sa kanya ang anyo ni Elaine. Nakahiga sa sofa, tila wala sa sarili. Miss Gomez? Nagtatakang tawag niya. Bahagyang garalgal ang boses. Kahit nahihilo, agad siyang lumapit at niyogyug ang dalaga. Hey, are you okay? Dahan-dahang dumilat si Elaine. Ngunit tila wala siyang lakas para magsalita. Ang kanyang mga mata nanghihina at bahagya siyang umungol. Ngunit hindi malinaw ang kanyang salita. Napansin ni Calix ang kakaibang kondisyon ng babae. Kahit lasing, may bahagya pa siyang pakiramdam ng responsibilidad. Ano ba nangyari sa'yo?
Who left you here like this? Walang sagot mula sa dalaga. Sa halip hinawakan niya ang braso ni Calix na tila humihingi ng tulong. Ngunit ang kanyang katawan, tila hindi tumutugon. Alright, okay, I'll help you. Sabi ni Calix, na pilit sinisikap maging matino sa kabila ng kanyang kalasingan. Buong lakas na binuhat niya si Elaine mula sa sofa. Ngunit dahil na rin sa sobrang kalasingan, pareho silang bumagsak muli doon. Pero hindi pa rin nagpaawat si Calix. Inipon niya ang lahat ng lakas at pilit ipinipilig ang ulo hanggang sa maihiga niya ng matiwasay sa kama ang babae. Napansin naman niya kung gaano kaganda ang dalaga. Kahit sa tila humihina nitong kalagayan, ang emerald gown na bumabalot sa perpekto nitong katawan at ang kanyang muka na tila kumikislap sa ilalim ng ilaw ng lampshade. Sa likod ng kanyang lasing na isip, naramdaman niyang hindi niya dapat ito gawin. Rest, Elaine. Mahinang sabi niya. Ngunit habang nakaupo siya sa gilid ng kama, ay ang epekto ng alak at ang emosyon ng sandali, tila nagiging mabigat. Pinilit niyang pigilan ng sarili. Ngunit ang bawat segundo, tila isang labanan sa pagitan ng tamang desisyon at ng kanyang kahinaan. Bigla niyang naramdaman ang kamay ni Elaine na bahagyang humawak sa kanyang braso. Hindi niya alam kung ito ba'y sinasadya o likha lamang ng kawalan ng kontrol ng dalaga sa kanyang sarili. Ngunit sapat na ito upang mapukaw ang natitirang kontrol na pinanghahawakan niya. Calix, bulong ni Elaine. Ngunit ang kanyang boses halos hindi na marinig. Mabilis na nag-init ang paligid. At ang mga nangyari sa sumunod na minuto, tila nawala sa kontrol. Kalat na kalat sa lahat ng social media ang mga balita na may hubad na likod si Elaine na napost sa social media. Dahil doon, naging maingay ang kanyang management maging ang kanyang fans na nakikipag-away na sa mga comment sections. Hindi naman kita mukha ng lalaking kasama niya kagabi. Kaya naman, nakadagdag yun sa issue niya ngayon. Well, at least my back is sexy, right? Awkward na tanong ni Elaine sa manager niya. Kanina pa ito tahimik at wala man lang kaimik-imik. Kaya hindi niya alam kung galit ba ito sa kanya o ano. Sino yung lalaki? Sa sobrang lamig ng boses ni Belle, kinilabutan siya. Kaya naman nagpakita siya dito ng awkward na ngiti. Hindi ko alam eh. Nagising ako kanina madaling araw tapos naliligo siya. Nagpanik ako kaya umalis ako agad. Don't get mad. It's my first time. Napahilot ng sentido ang kanyang manager. Matapos yon, naglipat ito ng tingin sa hawak na iPad. Mukhang may naglalabas ng fake news. Isang matanda raw ang kasama mo kagabi. Napapikit ang dalaga at pilit inaalala ang nangyari kagabi. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya yun maisip. Masyado siya magaling para maging old man. I doubt that. Sinamaan naman siya ng tingin ni Belle dahil sa sinabi niya. Hindi ako galit. Nag-aalala lang ako. We don't know who is this guy. And you're already caught up in this mess. Habang ini-scroll ni Belle ang mga post sa iPad, patuloy na umuusbong ang takot na Elaine. Tinatapik-tapik nito ang screen, tinitignan ng mga larawan. Napatingin naman sa malayo si Elaine at hindi umiimik. Pinipilit niya alalahanin ang nangyari kagabi. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito matandaan. I don't remember anything, Belle. Hindi ko talaga matandaan. At hindi talaga siya mukhang old man. Elaine, sabi nito. Ang tono ng boses nito puno ng pagkabahala. Alam ko kung gaano ka kaseryoso sa mga bagay-bagay. Pero ang kailangan mong isipin kung ano ang magiging impact nito sa career mo. Kung magpapatuloy ito, baka malaki ang kitain na naman ng mga basher. Sa sinabi niyo ng kanyang manager, tila nahulog na ang lahat ng pag-asa na meron siya.
Bigla niyang naramdaman ang kabigatan sa kanyang dibdib. Hindi ko sinasadya to, Belle. Pagod man, pero pinilit ang umiti ni Belle sa kanya. Alam ko, but you should take control on this. Dapat ikaw na mismo magsabi kung ano nangyari. Ngumuso si Elaine. Umagos na ang luha sa kanyang mga mata. Paano ko nga gagawin yun? Hindi ko nga maalala. Relax. Kailangan nating alamin kung sino siya. Pagkatapos maglalabas tayo ng statement. Hindi ito mawawala basta-basta. Pero kaya pa natin itong kontrolin. Isang malalim na buntong hininga ang inilabas ng dalaga. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Di niya alam kung saan siya magsisimula. Ngunit, alam niyang kailangan niyang magdesisyon. Kailangan niyang lumaban para sa kanyang pangalan at career. Let's do it, Belle. Sabi niya, habang ang mga mata puno ng determinasyon. Ngumiti ang kanyang manager. Kahit kitang-kita ang kabas sa mga mata nito. I got your back, always. Masayang itinaas ni Dana ang wine glass sa ere at sumabay sa indak ng musika. Wow! Mukhang masayang-masaya ka. Bati dito ng ina nang madaanan niya ito sa sariling kwarto na nag-enjoy. Oh well, ina-enjoy ko lang ang pagbagsak ni Elaine. Sigurado na ako doon. Gulat at excitement naman ang naging ekspresyon ng ina nito. What did you do? Patuloy lang ang pagngisi nito matapos yun lumapit sa lamesa at kumuha ng isang wine glass at inabot sa kanya. Well, it's basic. I set her up to Mr. Gamboa. Wait, no way. That old prick. Nagtawa na ng dalawa at pinag-cheers pa ang baso nila. Naputol naman ang tawanan nila nang magring ang cellphone ni Dana. Oh, it's Mr. Gamboa. Nakangiti niya itong sinagot. Sigurado na siya na ito na ang katapusan ni Elaine. Hi, Mr. Gamboa. Nag-enjoy po ba kayo kagabi? Enjoy? Walang dumating na Elaine sa kwarto ko. You tricked me? Nabitawan ni Dana ang kanyang ngisi. Sa narinig mula kay Mr. Gamboa, napakurap siya. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ng lalaki sa kabilang linya. What? Ano pong ibig niyo sabihin? Si Elaine po mismo ang dinala ko sa kwarto niyo kagabi. Mula sa kabilang linya, rinig na rinig ang galit ng matandang lalaki. Hindi ko alam kung anong pinaplano mo, miss. Pero wala akong nakita ni anino ni Elaine Gomez kagabi. Huwag mo akong gawing tanga. I trusted you for this. Pagkatapos ng galit na salita, binaba nito ang tawag. Iniwan si Dana na tila natuyuan ng dugo. Anong nangyari? Tanong ng kanyang ina, na kanina puno ng excitement, ngunit ngayon halatang kinakabahan din. Humigpit ang hawak niya sa cellphone at mariing napahagat labi. Hindi siya nagpunta kay Mr. Gamboa. Aniya, punong-puno ng frustration ng boses. Hindi ako pwede magkamali. I drugged her drink. Ako mismo ang nagdala sa kanya sa tamang kwarto. Sigurado ka bang wala kang ibang nakita? O baka naman, may ibang nakita sa'yo? Tanong ng kanyang ina, halatang nag-aalala na rin. Walang ibang tao sa hallway nung gabing yon. Sagot niya. Ngunit habang inaalala ang nangyari, biglang pumasok sa isip niya ang lalaking nakasalubong niya malapit sa elevator. Hindi niya ito pinansinon dahil akala niya wala itong kinalaman. May lalaking nasa hallway. Bulong niya sa sarili. Baka siya ang kumuha kay Elaine. Kung totoo yan, kailangan nating malaman kung sino siya. Saad ng kanyang ina. Sa halip na magpanik, umusbong ang determinasyon sa mga mata ni Dana. Humigpit ang kapit niya sa wine glass. Hindi pwedeng basta na lang niya sisirain ang plano ko. I'll find out who that man is. Kapag nalaman ko, sisiguraduhin kong hindi na makakabangon si Elaine. Napangisi ulit ang ina nito habang hawak ang wine glass at muling tinaas sa ere. Well then, cheers sa tagumpay ng plano mo. Kahit na medyo sablay ngayon. Ngunit sa isip ni Dana,
Alam niyang hindi pa tapos ang laro. This is just the beginning. Nagkalat na ito sa buong media. Mabuti na nga lang at hindi nakikita ang mukha ng lalaki nasa ilalim niya. Kung hindi, talagang pagpipiestahan sila ng media. Nangunot ang noon ni Calix sa sinabi niyo ng kanyang assistant. Nakatanaw siya ngayon sa kalawakan ng syudad sa ibaba. Ilang linggo na siyang malalim ang iniisip at mas lalong hindi ngayon ang araw na hindi niya iisipin yon. How's Ellen Gomez? Paano niya tinitake ang ganitong issue? It's been circling for a month now. Inilabas naman ng kanyang assistant ang mga reports at pictures ng dalaga. Her management has been silent ever since. Kahit siya walang sinasabing pahayag. But as far as I know, she was searching for that man. Pero may mga bali-balita na matandang lalaki. Napakuyumang kamao ng binata bago matalas sa tumingin sa kawalan. Set an appointment to Miss Gomez tomorrow. The earlier the better. Malamig na aniya. Po? Kay Miss Gomez? Ilang linggo na siyang balisa. At ang bawat balitang lumalabas tungkol kay Ellen Gomez, mas lalo lang nagpapahirap sa kanya. Yes, sa kanya. Pero sir, hindi ba magiging risky ito para sa inyo? Kapag may nakakita sa inyo na nagkikita ni Miss Gomez, baka mag-iba ang ihip ng mga chismis. Paalala ng kanyang assistant at halatang nag-aalala. Tinalikuran ni Calix ang tanawin at humarap sa assistant. Hindi ko hahayaan na patuloy siyang paglaruan ng mga media at sirain ang pangalan niya, mas lalo na't ako ang dahilan kung ba't siya nasa ganung sitwasyon ngayon. Nanlaki ang mata ng kanyang assistant na tila hindi makapaniwala. Sir, ibig niyong sabihin? Hindi sumagot si Calix. Ngunit ang malamig niyang ekspresyon, tila sapat ng sagot. Tumayo siya ng tuwid at niluwagan ang kanyang necktie. Kung ayaw mo mag-set ng appointment, ako mismo ang pupunta sa kanya. Hindi sir, ako na bahala. Agad na sagot ng assistant niya. Nahalatang nataranta sa biglang utos ng amo. I'll arrange it. Pero sigurado po ba kayo? Paano kung tumanggi siya? She won't refuse. Alam kong gusto din niyang malaman ang totoo. It's time to fix this mess. Nang tumalikod ang kanyang assistant, muli siyang tumanaw sa syudad. Ang mga ilaw sa syudad, tila gumagalaw sa bawat alon ng kanyang iniisip. Ellen, I owe you this much. Bulong niya sa sarili. Kasabay ng mahigpit na paghawak sa gilid ng bintana. Hindi kita hahayaang mag-isa sa laban na to. Maagang nagising si Ellen kinabukasan. Kahit halos hindi niya napanatag ang sarili buong magdamag. Halos isang buwan na mula nung kumalat ang kontrobersya tungkol sa kanya. Ngunit tila hindi pa rin natitigil ang panggugulo ng media. Sa kabila ng mga tanong at chismis, nanatili siyang tahimik. Pero ngayon, mas lalong tumindi ang pagnanais niyang malaman ang katotohanan. Habang umiinom siya ng kape sa kanyang maliit na veranda, biglang pumasok ang manager niyang si Belle, habang hawak ang cellphone nito at tila balisa. Elaine, you won't believe this. Bungad ni Belle. Tumaas ang kilay niya. What is it this time? May bagong chismis na naman ba tungkol sa akin? Tanong niya, na pilit pinapanatili ang kalmado kahit na naninikip ang kanyang dibdib. Hindi chismis, Elaine. Si Calix Inigo, CEO ng Inigo Group, nagpaset ng appointment para makita ka ngayon. Sabi ni Belle, habang inaabot ang cellphone para ipakita ang detalyeng natanggap mula sa assistant ni Calix. Calix Inigo? Yung bigating businessman? Bakit niya gugustuhin makita ako? Nagkibit balikat si Belle, ngunit ang mga mata nito puno ng hinala. Hindi ko rin alam, pero hindi ito pangkaraniwan. Kilala ang Inigo Group bilang discreet sa mga public relations nila. Mukhang seryoso siya sa dahilan ng meeting. Napabuntong hininga si Elaine habang sumisimsim sa tasa ng kanyang kape. Fine, I'll meet him. Pero kung tungkol ito sa mga isyong kumakalat, wala akong sasabihin kundi siya magbibigay ng klarong dahilan. 2:00 ng hapon nang dumating si Calix sa isang private meeting room sa opisina ng management ni Elaine.
Nakasuot ng sleek na black suit na mas lalong nagbigay ng diin sa kanyang presensya bilang isang makapangyarihang tao. Pumasok si Elaine sa silid, kasunod ng kanyang manager. Ang ekspresyon niya kalmado, ngunit ang katawan ay halatang tense. Simpleng floral dress lang ang suot niya, na tila nagpapaalala kay Calix ng inosenteng imahe nito sa kabila ng lahat ng kontrobersya. Mr. Inigo, bati ni Elaine, kaswal, ngunit halata nagtataka. Umupo siya sa tapat nito. Ano po ang kailangan niyo sa akin? Tumikim si Calix, bago tumingin sa mga mata niya ng diretsyo. Miss Gomez, gusto ko lang sanang magsimula sa pagsasabi ng I'm sorry. Nanlaki ang mata ng dalaga. Sorry? Ba't po kayo humihingi ng sorry? Huminga ng malalim si Calix bago sumagot. That night, I was the one who slept with you. Tila tumigil ang mundo ni Elaine sa narinig. Nanlaki ang mga mata niya at halos mahulog ang kanyang panga sa pagkagulat. Napatingin siya kay Belle na mukhang hindi rin makapaniwala sa narinig. Ano? Tanong niya. Unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid. Actually, it's my room. Kinuha nito ang card key na may nakalagay na 316 at inilapag sa mesa. Kaya nagulat ako na makita ka doon. You were too high. Sa hindi ko alam na dahilan. But I was drunk. I couldn't help myself. Pakiramdam ni Elaine, umakyat ang hiya niya sa kanyang pisngi, kaya nagsimula yung mamula. But I didn't drink. Natigilan siya nang maalala niya ang sparkling water na huling ininom niya. I don't drink alcohol. Halos pabulong na aniya. I was set up? Gulat na gulat ang kanyang manager sa sinabi niya. Kalaunan, bumakas ang galit sa mga mata nito. Can you leave us two alone for a moment? Anang binata. Tumango naman ang manager niya at ang assistant nito bago sabay na lumabas ng silid ng dalawa. I can offer something para mamatay na ang issue and also to help you. Because to be honest, it was my fault. Pinaglaruan ng dalaga ang kanyang daliri sa ilalim ng mesa. Habang tinititigan niya ang binata, napapansin niya na ubod pala ito ng gwapo, na para isa itong Greek god na nabuhay mula sa pagiging semento. What can you offer? Ngumisi ang binata, bago nito kunin ang kung anumang bagay sa bulsa nito. Let me take your hand. Kahit pa nagtataka, itinaas na Elaine ang nanginginig at nanlalamig niyang kamay at iniabot dito ng tuluyan. I can offer you a marriage in the future when you are ready. Napatigalgal siya dahil sa singsing na unti-unting sinusuot ni Calix sa kanyang daliri. Hindi niya yun inaasahan, lalo na at hindi naman sila gaano magkakilala. Kilala niya lang ito dahil kahit naman hindi ito model, well-known businessman ito. Marahan pang inilapit ng binata ang likod ng palad niya sa labi nito at masuyong hinagkan. Napatitig si Elaine sa singsing, nakasalukuyang suot niya na. Halos hindi pa rin makapaniwala sa naririnig at nangyayari. Wait, marriage? Mahina. Ngunit mariing tanong niya, habang pinipilit nilalabanan ng bilis ng tibok ng kanyang puso. Tumitig si Calix sa kanya, habang seryoso ang mga mata nito. I know, it sounds sudden, and probably insane. But it's the only way I can think of to salvage your reputation. If we announce an engagement, the media will shift their focus. Hindi na nila pagdududahan ang pagkatao mo. Hindi na rin nila hahanapin kung sino pa ang lalaking yun sa kwarto mo. Ako na lahat ang sasagot. Napalanok si Elaine at pinag-iisipang mabuti ang sinasabi nito. But, ba't mo to ginagawa? Hindi mo ako kailangang iligtas, Mr. Inigo. Wala kang obligasyon sa akin. Oo, you were involved but you were innocent? Putol nito. Ang boses ay mariin, puno ng paninindigan. I was drunk
and I didn't even realize the situation. Pero habang ako nananatili sa kwartong yun, I knew I had a responsibility to protect you. Hindi kita pwedeng hayaan na masira dahil lang sa isang gabi na hindi mo maalala. Pero bakit kasalagad? Parang sobra naman yun. Ngumiti si Calix na may bahagyang lambing, ngunit may pahiwatig ng kasiguruhan. Let's call it a business deal for now. Hindi kailangan mangyari agad ang kasal. We can take our time. At kung sakaling hindi matuloy, maaari naman nating gawin at tahimik lang ang lahat. Pero sa ngayon, ito ang pinakamabisang paraan para maprotektahan ka. Natahimik naman ng dalaga habang pilit inuunawa ang bawat salita ni Calix. Alam niyang totoo ang sinasabi nito. Ang pangalan niya nakasalalay, at ang bawat oras na lumilipas parang paghuhukay ng mas malalim na hukay ng kanyang reputasyon. Ngunit ang ideya na isang kasundo ang kasal, masyadong biglaan para sa kanya. Calix, just think about it. Anito, marahang hinawakan ng kanyang kamay, dahilan upang mapatingin siya sa malalim nitong mga mata. Walang pressure, Elaine. But I won't let you face this alone. Tumayo si Calix bago kinuha ang kanyang coat. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, muli siyang tumingin sa babae. I'll wait for your answer. Take your time. Pagkaalis nito, nanatiling nakatitig si Elaine sa singsing na nasa kanyang daliri. Malamig ang metal nito. Ngunit tila, mas mabigat pa ang iniwang tanong sa kanyang puso. Anong gagawin ko ngayon? Halos 2 linggo na rin, magmula nang ibigay ni Calix ang singsing sa kanya. At magmula nun, para na siyang may invisible protection. Dahil na rin sa hindi na ganun kaingay ang media. Or so she thought. Miss Gomez, magdadalawang buwan na po. Pero wala pa rin kayo nilalabas na statement tungkol sa ginawa nyo the night of the party. Napatigil siya sa sinabi nito at bahagyang niligon ng reporter. Elaine, don't answer that. Halika na. Mahinang bulong ng kanyang manager, pero hindi siya nagpatinag. It's my personal life. Hindi ko naman ata kailangan ipagpaalam sa inyo if I want to have sex. Napatampal sa kanyang noo si Belle. Nitong mga nakaraang araw, madalas ang pagiging moody niya. At lalong-lalo na, mas nag-iinit ang ulo niya sa mga bagay-bagay. So you are admitting that you slept with an old man? Umirap sa hangin si Elaine. If I'm that old, then I'm guilty. Napuno ng singhapan ng tao ang lugar nang biglang sumulpot si Calix sa lugar kung nasan siya. Mr. Inigo? Gulat na saad ng mga tao. Hindi naman sila pinansin ni Calix at dumiretso ito sa dalaga na ngayon, mukhang wala naman sa mood. Ikaw po ba ang lalaki nasa picture ng gabing yun? Ano po ang relasyon nyo kay Elaine Gomez? Ngumisi naman si Calix bago niya marahang hinawakan ng bewang ng dalaga. Sino pa ba? And hindi pa ba obvious? Elaine Gomez is my fiancé. Napuno ng bulungan ng paligid, kasabay ng sunod-sunod na flash ng kamera. Tila huminto ang mundo ng dalaga nang marinig ang sinabi ni Calix. Napatingin siya dito ng mariin. Halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Fiancé? Gusto niyang magsalita, ngunit parang natunaw ang mga salitang yon sa kanyang lalamunan. Fiancé? Kailan pa, Mr. Inigo? Tanong ng isa, na halos isaksak ang mikropono sa mukha ng binata. We've been keeping it private for a while, I hope you understand. Ngunit dahil sa mga nangyayaring kontrobersya, it's about time na linawin namin ang lahat. Hinila niya ng bahagya si Elaine para mapalapit ito sa kanya. Sa kabila ng tensyon, nanatiling mahinahon si Calix. Tila kontrolado ang sitwasyon. Miss Gomez, totoo po ba ang sinasabi ni Mr. Inigo? Tanong ng isa pang reporter na diretso ang mikropono sa kanya. Huminga ng malalim si Elaine. Sa mga pagkakataong ito, alam niyang anumang sasabihin niya magiging headline. Tumingin siya sa binata na tila sinasabi ng mga mata nito na, Trust me. Yes, Calix is my fiancé.
Muli na namang umalingaw-ngaw ang bulungan at flash ng kamera sa paligid. Bakit di nyo agad inanunsyo ang tungkol dito? Mahalaga sa amin ang privacy. Kaswal na sagot ng binata habang inilalapit pa ang braso kay Elaine upang protektahan to. And we wanted to enjoy this chapter of our lives without unnecessary attention. Ngunit sa mga nangyayari kailangan na namin magsalita. Si Belle naman, hindi makapaniwalang napatitig na lang sa dalawa. Halatang naguguluhan ngunit piniling manahimik muna. Pero anong masasabi nyo sa mga larawan at kontrobersya tungkol sa hotel incident? It was a misunderstanding. Saad ni Calix na nakataas ang kilay. Ang mahalaga ngayon, mag-focus tayo sa positibong bagay tulad ng nalalapit naming kasal. Sa puntong yon, bahagyang itinaas ng binata ang kamay ni Elaine. Ipinakita ang singsing na suot nito. Wow, ang laki ng singsing. Bulalas ng isang reporter. Tila nakakalimutan ng kontrobersya dahil sa kinang ng alahas. Ngumiti lang ang binata at marahang bumulong sa kanya. Just play along for now. Trust me. No! This can't be happening! Bakit lahat ng swerte na pupunta sa kanya, buwisit siya? Lahat ng pwedeng itapon na itapon ata ni Dana habang patuloy siyang umiinom ng alak. Maging ang kanyang cellphone na itapon niya na rin dahil sa nakita niyang headline ng balita. Iha, what happened? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina nang pumasok ito sa kanyang kwarto at makita ang magulong paligid. Elaine is engaged with Calix Inigo? Natutup ng matanda ang bibig at nanlalaki ang mga mata. The young billionaire? Ang nagmamay-ari ng napakaraming estate sa bansa? Sunod-sunod na tanong nito. Yes, mom, siya nga. Bakit ba ang swerte palagi ng walang yang babae na yan? Bakit pa palagi na lang siya ang may nangyayari maganda sa buhay niya, ha? Muli niyang inihagis ang kung anong bagay na nakita niya. Dana, calm down. Saway ng ina habang nilapitan siya. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsabog ng emosyon. Calm down? How can I calm down, Mom? I did everything para masira siya. Lahat ng plano ko. Sinigurado kong perpekto. Pero bakit palaging sa dulo siya pa rin ang nananalo, ha? Umiiyak na sigaw niya habang pinaghahampas ang kama. Dana, Iha, listen to me. Hindi pa ito tapos. You are smart and resourceful. You just need to play smarter. Dahan-dahan namang napatingin ang babae sa kanyang ina. Ang mga mata nito puno ng galit. Ngunit may kumikislap na determinasyon. Anong ibig mong sabihin, Mom? Anong gagawin ko? Calix himself declared the engagement. Paano ko babalik na rin to? Kapag ang isang tao mukhang perpekto, madalas may tinatago ring baho. Kailangan lang nating hanapin ito. Hindi lahat ng lalaki malinis ang record. Kahit si Calix Inigo pa yan. You think may madidiskubre ako tungkol sa kanya? Tanong ni Dana na napatigil sa isang tabi. Sigurado ako. Gamitin mo lahat ng connection mo. Investigate onto him. Kung may makikita tayong baho, pwede natin itong gamitin to destroy both of them. Napahagat labi ang babae at kinuha ang kanyang wine glass. You're right, Mom. Hindi pwedeng siya na lang palaging nasa taas. I'll make sure to find something. Hindi matatapos ang laban na to hanggat hindi siya natutumba. Tumango ang ina at hinaplos ang balikat niya. That's my girl. Huwag kang papayag na maungusan ka. Tandaan mo, ang tagumpay para sa mga taong hindi sumusuko. Ngumiti si Dana, ngunit sa likod ng ngiting iyon, may masidhing pagnanasa na pabagsakin si Elaine at maangkin ang lahat ng sa tingin niya nararapat sa kanya. Kinabukasan, tahimik ang umaga sa opisina ng management ni Elaine. Habang nagbabrowse sa mga paparating na project, ang kanyang manager, biglang pumasok ang isa sa mga staff na may hawak na isang tablet. Miss Gomez, Miss Belle. Halatang nag-aalala ito. May bago pong balitang kumakalat online at tungkol ito kay Mr. Inigo. Agad na kinuha ni Belle ang tablet at binasa ang headline. Calix Inigo, nahuling kasama ang isang mysterious woman sa private villa bago pa ang engagement.
Napalunok ang dalaga, habang si Belle agad na tinignan siya. Elaine, we need to handle this carefully. This could blow up if hindi natin maagapan. Agad na binuksan naman ng kanyang manager ang isa pang article. May mga blurred photos na kuha sa isang private villa. At isang lalaki na mukhang si Calix ang kasama ng isang babaeng nakatalikod, nakasuot ng silk robe. These pictures, they're not conclusive, but they can ruin his image. Annabelle. Agad na tumayo si Elaine. Pinipilit manatiling kalmado sa kabila ng mabilis na tibok ng kanyang puso. I need to talk to Calix. Ayoko maniwala agad sa mga to hanggat hindi ko nalalaman kung anong totoo. Pero sino nga ba siya para magtanong kung totoo yun o hindi? Business lang naman ito para sa kanila. Tama, business lang ito. Nakaupo si Calix sa kanyang swivel chair sa opisina habang nakaharap sa kanyang desk. Habang ang kanyang assistant nagpapaliwanag tungkol sa lumabas na balita. Sir, I think this was planned. Mukhang planted ang mga larawan, pero malakas ang impact nito sa media. Nakanguso si Calix habang tahimik na nag-iisip. Elaine, this could hurt her reputation too. Hindi lang ako apektado dito. Balak pa sana magsalita muli ng assistant nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Calix, what's this? Sino ang babaeng yan sa pictures? Pumasok doon ang dalaga. Hawak ang kanyang phone. Mukhang galit, ngunit pinipili na maging kalmado ng tono ng boses nito. Napabuntong hininga si Calix bago tumayo. Elaine, I don't know. I have no idea kung saan nanggaling ang mga yan. Tumingin siya ng diretso sa binata. Naghahanap ng kahit anong senyales ng kasinungalingan. You don't know? Calix, ang laki ng issue na to. Ang daming tao ang magbabato ng tanong kung totoo ang tungkol sa atin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ng ganito. Listen to me. I'm not lying to you. Tumayo ang binata at lumapit sa kanya. Marahan siyang hinawakan sa balikat. Hindi ako ang nasa pictures na yan. And I will do everything to prove that this is a setup. Please trust me. Tila lumambot ang ekspresyon ng dalaga. Ngunit, nanatili pa rin ang kaba sa kanyang dibdib. Then prove it. Hindi lang para sa akin kundi para sa ating dalawa. Tumango si Calix na para bang isang masunuring tupa. I will. I promise you, Elaine. Walang makakasira sa atin. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang binata. Pinatawag niya mga expert at high-quality investigator para malaman na agad kung sino ang pinagmulan ng source. These photos are heavily edited. Pahayag ng digital forensic expert. Ang background at lighting ng lalaki hindi tugma sa babaeng kasama niya. Someone went through a lot of effort to make this look real. Tumango naman si Calix. Can we trace back kung saan nanggaling mga litrato? Yes, sir. Just give us enough time and we will provide you the information that you needed. Sa kabilang dako naman, hindi mapakali si Dana. Nagpipigil siyang buksan ng social media dahil sa takot na mabisto ang ginawa niya. Pero hindi niya maiwasan ang kaba nang makatanggap siya ng tawag mula sa ina. Dana? Anong kalokohan na naman yung pinasok mo? Malakas na boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Mom, everything is under control. Walang nakakaalam na ako ang nasa likod ng mga pictures na yon. Are you sure about that? Because I heard Calix hired a team to investigate. Kung mabukok ka, anak, pati ako madadamay. Napaatras si Dana at halos mabitawan ang kanyang cellphone. They won't find out. Hindi nila ako mahanap. Ngunit kahit gano'n niya subukang paniwalain ang sarili, ang takot ay unti-unti nang pumapasok sa kanyang sistema. Nang kumagat ang dilim, saka tumawag si Calix sa dalaga. Elaine, I have a good news. We traced the source of photos. They were edited and planted by someone with a personal vendetta against you. What? Sino? May pangalan na ba kayo? Not yet. Pero malapit na naming malaman. At kapag nalaman namin, sisiguraduhin ko mananagot siya sa ginawa niya.
Nakatayo si Calix sa harap ng glass window, habang ang mga kamay niya nakasuksok sa bulsa at nakatitig sa kalawakan ng lungsod. Sa tabi niya nakaupo si Elaine. Tahimik ngunit halata ang kaba sa muka. Ilang minuto na silang naghihintay ng resulta ng investigasyon. Calix, sa tingin mo ba? Nag-umpisang magsalita ang babae. Ngunit agad siyang naputol nang dumating ang head investigator nila. Tumayo siya ng tuwid at iniabot ang isang makapal na folder kay Calix. This is the complete report, sir. We've identified the person responsible for fabricating and leaking the photos. Kinuha naman ng binata ang folder at mabilis tong binuksan. Halatang tumindi ang ekspresyon niya habang binabasa ang dokumento. Bumakas dito ang nag-aalalang ekspresyon, kaya naman napabuntong hininga siya at ibinagsak ang folder sa mesa. Dana Gomez. Natigilan ng dalaga at maging ang paghinga niya napatigil din. Halos hindi makapaniwala si Elaine. Ano? Si Dana? Impossible. She's my stepsister. Kapatid ko siya. Napapikit siya at tila naguguluhan sa narinig. Yes, ma'am. We traced the transactions sa mga bayad na paparazzi. Pati na rin ang mga communication records. Lahat ng ito direktang may connection sa kanya. Kahit na nakaupo siya, pakiramdam niya matutumba pa rin siya. Nang hihina ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang noo bago umiling-iling. Pero bakit niya gagawin to? Elaine, mariing sabi ni Calix habang lumalapit sa kanya. Marahan na hinawakan nito ang kamay niya at masuyong pinisil bilang pagsuporta. She's jealous of you. She sees you as a threat. Ginawa niya to para sirain ang pangalan mo, pero hindi siya magtatagumpay. Patuloy na umiiling ang dalaga bago tumayo habang hawak ang kanyang ulo. Pakiramdam niya nahihilo at nasusuka siya dahil sa mga impormasyong nalaman niya. But she's my sister. Hindi pa man siya tuluyang tapos magsalita nang hina na siya. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, agad siyang nasalo ng lalaki. Elaine, wake up! Nataranta ang binata, lalo na makitang namumutla na ito. Prepare the car, now! Halos dumagundong ang boses nito. Naglalakad-lakad si Dana sa sala. Halatang hindi siya mapakali. Nang tumunog ang kanyang cellphone, mabilis niya itong sinagot. Hello? Ano na? May bago ba kayong balita tungkol sa kanila? Tanong niya, ngunit ang sagot sa kabilang linya nagpatigil sa kanya. Dana, alam na nila. Halos mabitawan niya ang cellphone. Ano? Anong ibig mo sabihin? They traced everything back to you. Lahat ng records, pati na edited photos. They traced everything back to you. Lahat ng records, pati na edited photos, pinapakalat na nila sa media ang findings nila. Hindi siya nakapagsalita. Napaatras siya at napaupo. Ang mukha niya nanlilimahid sa takot. Hindi pwede to. Hindi pwedeng malaman ni Elaine. Isinugod sa ospital si Miss Gomez. I don't know the reason. But I guess she can't accept the information. Hindi mapakali si Calix habang naghihintay sa labas ng emergency room. Hindi niya maipaliwanag kung anong klase ng takot ang naramdaman niya nang makita ang namumutlang mukha ni Elaine na para bang naubusan nito ng dugo sa katawan. Doc, kumusta na siya? Is everything okay? Nang tanggalin ng doktor ang face mask, bumungad sa kanya ang nakangiting ekspresyon nito. Don't worry, Mr. Inigo. Normal lang naman sa mga buntis na mag-faint, lalo na dahil sa stress. Kaya hanggat maaari, sana ipaiwas niyo si Miss Gomez sa stress. Buntis? Tila nabibinging tanong niya sa doktor. She's caring for babies. Sana alagaan mo siya mabuti. Kasi isang baby pa nga lang mahirap ng palakihin sa tiyan. Paano pa kaya ang quadruplets? O siya, maiwan ko na kayo. Congratulations. Nanatili si Calix na nakatayo sa hallway. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang boses ng doktor patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Quadruplets. 4 na bata. Pakiramdam niya bigla siyang nawala ng balanse. Ngunit agad niyang inayos ang sarili. Hinawakan niya ang chart na iniwan ng doktor at binasa ito. Pilit na iniintindi ang mga nakasaad.
Hindi maikakailang emosyon na naghahalos sa kanyang dibdib. Kaba, saya, at higit sa lahat responsibilidad. Dahan-dahang binuksan ni Calix ang pinto. Bumungad sa kanya si Ellie na nakahiga sa kama. Nakapikit ang mata nito ngunit halatang gising at nag-iisip. Lumapit siya at umupo sa tabi nito bago maingat na hinawakan ang kamay nito. Elaine. Tawag niya sa malumanay na boses. Calix, anong sabi ng doktor? May sakit ba ako? Wala kang sakit pero Elaine, may gusto ko sabihin sa'yo. Nangunot ang noo ng babae. What is it? Huminga ng malalim si Calix at marahang pinisilang kamay ng dalaga. You are pregnant. At hindi lang iisa, 4 na bata ang dinadala mo. Nanlaki ang mata ni Elaine at wala siyang kamuwang-muwang na humawak sa kanyang tiyan na para bang kinukumpirma ang narinig. 4? Calix, paano nangyari to? May halong pagkagulat at takot ang boses nito. It doesn't matter how. Ang mahalaga ngayon, ang kalusugan mo at ang mga bata. Kaya simula ngayon, iiwas kita sa lahat ng stress. I'll handle everything. Ngunit umiling si Elaine. Pilit na bumangon mula sa pagkakahiga. Calix, paano ang trabaho ko? Ang pangalan ko, ang mga tao. Hey, hindi na mahalaga ang iniisip na ibang tao. Ang mahalaga ngayon ikaw at ang magiging pamilya natin. Hindi mapakali si Dana habang binabasa ang balita online. Ang headlines ngayon, mas lalong pumabor kay Elaine. Matapos kumalat ang balitang engaged siya kay Calix at ngayon buntis pa. Hindi pwede to. Hindi ako papayag na siya magtatagumpay. Sigaw niya at ibinato ang hawak na tablet. Dumating ang kanyang ina. Agad na tumingin sa babae na parang nauubusan ng pag-asa. Iha, tama na. Wala na tayong magagawa. Malinaw na ang mga ebidensya. At si Calix mismo ang nasa tabi ni Elaine. No! Hindi ito matatapos ng ganito. Hinding-hindi ako papayag na magtagumpay si Elaine habang ako nawawalan. Sa likod ng kanyang galit, bumubuo siya ng plano. Nang magpaalam si Calix kay Elaine, para bumili ng prutas, pumayag naman ito agad. Nang maiwan siya sa loob ng kwarto, nakangiti niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Babies, naririnig niyo ba si Mommy? Natatakot pa rin siya, yun ang totoo. Pero kahit gaano pa siya katakot, nangingibabaw ang saya sa kanyang sistema. I'm so excited to finally meet you. I love you already. Mahal na agad namin kayo. Marahang tumunog ang pinto, sinyalis na may pumasok. Malawak pa ang ngiti ni Ellie nang itaas niya ang paningin. Pero agad naglaho yon nang makita niya si Dana. Nakasuot ito ng black na sombrero, gray na jacket na may hood. Ang kamay nito nakasuksok sa loob ng bulsa ng jacket. What are you doing here? Imbes na magpaliwanag, ngumisilang ito na nakakaloko. Kung hindi ako magiging masaya, dapat ikaw din. Nanlaki ang mata ng babae nang makita niyang naglabas ng kutsilyo si Dana at nakaambay ito sa kanyang tiyan. Mabilis na patayo si Elaine at niyakap ang tiyan niya para protektahan to. Anong gagawin mo? Ngumisi ang kanyang stepsister. Isang ngiti na puno ng hinagpis at galit. Gusto ko lang na maranasan mo kung gaano kasakit maging ikaw. Lahat ng magagandang bagay, lahat ng atensyon iyo lang, lahat ng pansin, lahat ng paghanga, at lahat ng mga bata na yan. Bakit ikaw? Bakit lagi kang pinapalad? Umatras ang babae habang palapit na palapit sa kanya si Dana. Natatakot siya para sa magiging anak nila ni Calix. Tumigil ka na! When Dad died, hindi kita sinisi. I didn't blame you for everything. Tapos gusto mo sirain ang buhay ko? Nanginginig na sigaw niya dito. Yun na nga. You were so kind and angel-like. Kaya lahat ng simpatya ng tao nasa iyo. At ang lahat ng sisi nasa akin. Oo nga, hindi mo ako sinisi sa pagkamatay ng tatay mo. Na dapat lang naman talagang hindi. Dahil siya
ang tumakbo para lang iligtas ako sa kotseng yon. Nanggagalaiti ito sa galit. Habang mas humihigpit pa ang hawak sa kutsilyo. Ikaw palagi ang nasa spotlight. Ikaw palagi ang usap-usapan. I am trying to. Pero palagi akong sinasapawan ng lintik na pagkatao mo. Bumuelo ito para umatake sa kanya. Kaya napasigaw siya sa takot. Pero imbis na matulis sa kamaramdaman niya, isang malamyos na hawak ang dumampi sa kanya. Let me go! Hindi pa ako tapos! Sumisigaw na anito. Ilabas niyo siya at wag na wag niyo siyang papalapitin sa mag-iina ko. Malamig na utos ni Calix bago siya marahang niyakap. I'm sorry, love. I'm sorry if iniwan kita mag-isa. Muntikan niya nang masaktan. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito at doon umiyak. Sa isang press conference, magkasamang humarap si Calix at Elaine. Ang babae, simple ngunit elegante ang bihis, habang si Calix kalmado ngunit seryoso. I would like to formally announce that Miss Elaine Gomez is carrying my children, and we are expecting quadruplets, and I'm here to protect her and her future family at all costs. Tumayo si Elaine sa tabi ni Calix, na may bahagyang kaba, ngunit ngayon may tapang na rin sa kanyang tindig. I know, I've been through a lot of controversies, but I'm grateful for the support of my fiancé, and everyone who believes in me. This is a new chapter for me, not just as an artist or model, but as a future mother. Formal na inihain nila ang demanda kay Dana dahil sa pananabotahe nito at pagtatangka nito sa buhay ng babae. Naglabas si Calix ng pahayag sa media na sinigurado niyang lalabas ang katotohanan. Elaine Gomez has been a victim of malicious intent. Pahayag ng lalaki sa press conference. We have evidence to prove that the accusations and photos against her were fabricated. The person responsible will face legal consequences. Also, inilatag na rin ng kapulisan ng warrant of arrest since she tried to harm my fiancé and my unborn child. Children, rather. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita nabubulok sa kulungan. Sa harap ng kamera, hinawakan ni Calix ang kamay ni Elaine na mukhang nahihiya ngunit may bakas ng pagiging matapang. This ends now. Dagdag pa ni Calix na mas lalong nagpaingay sa media. 6 na taon na rin na nakakalipas simula nang iwan ni Elaine ang pagbumodelo. Dahil sa wakas, nahanap niya na ang lugar kung saan talaga siya masaya. Love! Mula sa hindi kalayuan kumaway si Calix. May hawak itong bucket na mukhang may laman na buhangin. At gagawa na naman ang mga ito ng sandcastles. I bought more buckets! Sigaw din niya bago senya sa mga kasambahay na ilabas sa mga pinamili niya bago lumapit sa mag-aama niya. Hi, Mommy! Pati po ba bola nakabili kayo? Ngumiti ang babae sa kanyang unika iha bago ito marahang hinagkan sa ulo. Napuno na rin ang buhangin. Of course, baby. Kung anong gusto na aking baby girl, bibilhin ko. Kunwari namang naubo ang kanyang isang anak na lalaki bago ngumuso. Paano po kami, Mommy? Mahinang napahalakak si Calix, maging siya dahil sa nagpapakyut na kanilang mga anak. Oo naman, babies. Pwede ba namang hindi? Pati ang daddy niyo binilhan ko. Para naman hindi rin to magtampo. Natatawang ani niya bago hagkan sa pisngi ang kanyang asawa. Ikaw talaga, hindi mo ako kinakalimutan. Thank you, love. I love you. Pagsakay naman ng kanyang asawa sa kanyang biro. Nang ilapag ng kasambahay ang pinamili niyang buckets, bola, at ilan pang bricks sa buhanginan, nakiupo na rin siya sa mga ito at tumulong sa pagtatayo ng sandcastle. Bibisita po ba tayo kay Auntie Dana bukas? Napatigil si Elaine sa ginagawa bago tinignan ng panganay niyang anak na si Aaron. 5 taon na ang mga anak niya. Malapit na mag-6 na taon. Pero kahit ganon, masyadong matured ang mga ito at napakatatalino. Oo naman. Yearly natin siyang ginagawa.
Besides, matutuwa ang Auntie Dana niyo at ang Lola Marie niyo. 6 na taon na rin, simula nang maipakulong ng asawa niya ang mag-ina na yon. Hindi man direktang ginawa yun ng ina ni Dana, may kinalaman pa rin to. At totoo nga, ang sinabi ng kanyang asawa nun. Hindi ito titigil hanggat hindi naghihimas ng rehas ang dalawa. Mommy, put the star here po sa taas. Bibong sabi naman ni Emma, bago nito ituro ang tuktok ng sandcastle. Of course, baby. Tahimik na pinagmasdan ni Calix at Elaine ang kanilang quadruplets na binibigay ang mga regalong inihanda sa mag-inang Dana at Marie. Nang tignan ni Elaine ang wristwatch niya, tumikim siya. Kaya naman napatingin sa kanya ang dalawa. Kids, uwi na tayo. Pero mauna na kayo sa labas ni Daddy. Kakausapin ko lang si auntie at ang lola niyo. Matamis naman nang umiti ang mga bata bago nagpaalam sa dalawa at bibong lumabas sa pinto. Susunod ako, love. Pagtitiyak niya sa kanyang asawa. Matamis naman itong umiti bago siya marahang hinagkan sa noo. Nang tuluyan ito makalabas, umupo si Elaine sa harap ng mga ito. Ito na ang huling beses na bibisita kami sa inyo. Ha? Bakit naman? Yung quadruplets baka hanap-hanapin nila kami. Agad niyang pinutol ang sinasabi ng babae sa pamamagitan ng pagtikim. Matatalino ang mga anak ko. Eventually, they'll figure out everything. Ipinakilala ko lang naman sa inyo ang mga anak ko para habang buhay kayo magsisi. Ngumisi si Elaine bago ipinagkrus ang mga braso. Kung ako lang ang gusto niyong pabagsakin nun, ayos lang sa akin. Pero ang pagtatangka mo nun sa buhay ng mga anak ko, habang buhay ko yung dadalhin. At ang fame na inaasam mo, tinalikuran ko lang yun na parang wala lang. Tinalikuran ko yun at pinili ko ang pamilya ko. Unti-unting nawala ang ngisi sa labi niya at napalitan niyo ng sinseridad ng ngiti. Yun sana ang inisip niyo nun. Dahil tanggap ko naman kayo eh. Napahikbi si Marie at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Patawarin mo kami, Elaine. Pero nagbago na kami. May lungkot at pagsisisi sa boses nito. Ngunit hindi maitatago ni Marie. Ang mga mata niyang puno ng hinagpis. Bagamat matigas ang kanyang salita, hindi pa rin siya makapaniwala na ang taong nagdulot ng pinakamalaking sakit sa buhay niya nagbago. Ang puso niya ay matibay na, ngunit ang pagtanggap sa pagbabago ng iba hindi madali. Tanggap ko naman kayo, pero hindi ko kayang kalimutan na nangyari. Wala na akong magagawa pa kung magbago nga kayo. Ang mahalaga sa akin ngayon, ang pamilya ko. Sila ang tanging kaligayahan ko. Nagsisisi na ako, Elaine. Sobrang pinagsisihan ko lahat ng kasalanan ko sa'yo sa loob ng 6 na taon. Patawarin mo na kami. Umiiyak na nagmamakaawa si Dana. Ngumiti lang siya bago umiling at tuluyan na ngang tumalikod. Kahit pa umiyak nang umiyak ito at magmakaawa, magbibingi-bingihan siya. Matapos yun, natagpuan niya ang kanyang mag-aama na mukhang pinag-uusapan na naman ang isang bagay na nakakatawa. Tuwang-tuwa ang mga ito. Hey! Malawak ng ngiti ang nasa kanyang muka habang kumakaway sa mga ito. Mommy! Sigaw ng mga quadruplets habang malawak ang ngiti ng mga ito na tumatakbo palapit sa kanya. Nakangiti din ang matamis ng kanyang asawa. You are so pretty, my love. Mahinang ani Calix, namula naman ang kanyang pisngi at mahina itong pinalo. Habang ang quadruplets nakayakap sa hita nila. Siguro may kailangan ka kaya kaganyan, no? Meron naman talaga. Gusto ka sana namin yayain sa date. Date? Kumindat pa ito sa kanya bago bumaling ng tingin sa quadruplets. Pag-iisipan ko. Kung ikikis niyo ako. Tumawa naman ang mga ito bago nagunahan sa pag-abot ng pisngi niya para hagkan siya. Sa isang private yacht sila nagtungo. Punong-puno ng yellow lights ang paligid na may mix ng puti at pink. Napakaganda ng lugar na ito. Surprise, Mommy! Kami po nila Daddy ang
naghanda nito. Excited na saad ni Easton, ang kanyang pangalawa sa quadruplets. Really? It's so pretty. Ang ganda-ganda. Iniabot naman sa kanya ni Aris ang bulaklak. Ito ang bunso sa quadruplets. Flowers po para sa napakaganda naming mommy. Napanguso si Elaine bago siya nag-squat at hinalikan ng kanyang quadruplets. Napakabulero ng mga anak ko. Manang-mana sa daddy nila. Matapos niyong sabihin, tumugtog naman ang romantikong musika. Nang lingunin niya, ang isang bahagi ng yate, lumabas mula sa loob si Calix. Napakaayos na itsura nito. Malinis na talaga namang nagpapatingkad sa kagwapuhan nito. Wow, ang dami niyo talagang pakulong mag-aama ha? Aniya. Pero hindi niya maitago ang kilig sa kanyang boses. May hawak itong malaking bouquet ng red roses at may matamis na ngisi sa labi. Hi, Mrs. Inigo. Napakaganda mo palagi, lalo na ngayong gabi. Malambing na saad nito bago unti-unting lumapit sa kanya. Kilig na kilig naman ang quadruplets habang tinitignan nila ang kanilang mga magulang. Kitang-kita sa mata ng mga ito ang labis na pag-ibig. Habang naglalakad si Calix patungo kay Elaine, naramdaman nilang pareho ang kaligayahan sa kanilang mga mata. Ang mga bata naman hindi maitago ang saya. At natatawa pa si Easton at Ari sa sobrang kilig nila. Tumigil ang lalaki sa harap ng kanyang magandang asawa. Wag na kayong magtawanan na. Talaga bang inisip niyo lahat ng to para sa akin? Tanong niya kay Calix at sa mga bata. Opo, Mommy. Kasi po, mahal na mahal namin kayo. Sa totoo lang, mas matamis ang pagmamahal niyo sa amin kesa sa mga rosas na to. Mahinang sabi ni Calix. Happy anniversary, love. Salamat sa pagbibigay ng buong puso mo sa pamilya natin. Nanatili naman ang malamlam na mga mata ng babae sa kanyang asawa. Nararamdaman niya ang sobrang kaligayahan at kapayapaan. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, sumabay ang mga bata sa pagsasayaw nila. Nag-group hug pa ang mga ito. Ito ang hindi kailanman pagsisisihan ni Elaine. Marahil ay nag-umpisa ito sa isang malaking kontrobersya o issue noon dahil na rin sa pagiging modelo niya, kung saan ang buong media nangialam sa buhay niya. Pero nang tuluyan na siyang mahulog kay Calix dahil sa pagiging protective at mapagmahal nito, tuluyan niyang tinalikuran ang kanyang karir dahil nakita niya ang sarili na mas masaya sa piling nito. Saksi ang gabi, mga bituin at ang buong mundo sa pagmamahalan nila. Siya, si Elaine Gomez Inigo, ay palaging mamahalin ang kaisa-isang lalaking minahal niya sa tanang buhay niya. Ang lalaking kaya naman palang pumrotekta, magmahal at sumuporta sa kanya na walang iba kundi ang kanyang asawa, si Calix Inigo. Ang hot na hot pa rin na businessman at ang siyang nagmamay-ari ng kanyang puso at ang ama ng kanyang mahukulit na quadruplets. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Zenaida Baril, Lani Palisok, Agnes Kenyon, Nessa Beth Hanaban, Bella Casandile, Abigail Yuveras, Rovsky Sunyo, Luz Biminda Gakutan, Imelda Kaspak, Melanie Abit, Ezekiel Guevara, Gloria Soleza, Teresita Gragasin, Mary Ann Fernandez at Raquel Nicdao. Maraming salamat po.